Umaapela ngayon ang pamilya ng nasawing Philippine Coast Guard trainee na magkaroon ng masusing investigasyon kaugnay ng pagkamatay nito. Hindi kasi sila kumbinsido na aksidenteng nakuryente ang biktima. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG, nagsasagawa na sila ng sariling investigasyon. Makibalita tayo kay Dante Perelio, exclusive. Pasado alas 8 ng umaga noong Huwebes ng nakaraang linggo nang makatanggap ng masamang balita ang pamilya na kritikal raw ang lagay ni Daryl sa PGH matapos umanong makuryente habang naliligo. Sa official report ng Coast Guard na ating nakuha, kasamang naliligo noon ni Daryl ang 4 pang trainee sa comfort room ng BRP San Juan na nakadock noon sa Rojas Boulevard kung saan sila sumasailalim sa shipboard familiarization na bahagi ng kanyang basic training. Aksidenteng napasandal raw ang ulo ni Daryl sa saksakan ng kuryente. Pero hindi kumbinsido rito ang kanyang mga kaanak, lalo na't lumalabas sa initial report ng PGH na acute respiratory failure ang cause of death. Posibleng nalunod daw ang biktima. Nagkaroon kami ng doubt nang sabihin sa amin ng doktor na posible na ito'y nalunod or pwede pa nga daw na nilunod. Bakit po? So dahil nagkaroon siya ng 2 litrong tubig sa baga na imposible daw na mangyari yan dahil ang isang pasyente ay hindi kayang uminom ng ganong karami daw agad na tubig. Bukod pa raw sa mga galos at sugat sa katawan ni Daryl, nangingitim at may bali rin daw ang leeg nito. Iba-iba rin daw ang bersyon ng kwento ng mga kaklase sa pangyayari. Nang kanila naman daw puntahan ang pinangyarihan ng insidente, tinanggal na ang saksakan ng kuryente. Higit sa lahat, isang araw bago ang pangyayari, nag-text pa raw si Daryl na nahuli siya ng 6 na minuto sa klase at kinabukasan pa raw malalaman ang kaparusahan para rito. Ang gusto po namin ay katarungan at lumabas ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. At kung sakali na mapatunayan na merong offense or foul na naganap, sana po'y mabigyan ng hustisya para kung mapatunayan nga na may pagkakasala sila, hindi na ito maulit sa iba. Dante Perelio, GMA News.